Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin po to this video, segue muna tayo guys ha, kasi medyo mainit ng pinag-uusapan na to. BP Sara, lantarang binakbakan itong si BBM. At Amy Marcos guys, naglabas ng video na kung saan niresbakan nitong si BP Sara. Ayan, guys, di ba? Pinag-uusapan ngayon kasi nagpa-press con nga itong si BP Sara. Ang dami niyang mga sinabi guys na hindi magaganda kay BBM. Di ba? Pero linawin ko lang guys ha, wala po tayong kinakampihan kay BBM at kay Sara. Alam niyo naman na isko tayo guys, di ba? Hindi natin yan sinuportahan. Si Isko ang sinuportahan natin. Pero sabi nga ni Isko, di ba? Pagkatapos ng eleksyon, ng salita ng taong bayan, kailangan na po natin suportahan. Sinusuportahan natin sila dahil sila yung hinalal ng ating mga kababayan, di ba? Majority, kaya nga sila nanalo. Pero sino mag-aakala, di ba? Ang unity na kung saan ay pinromote nila noong 2022 election, di ba? Team Unity guys, at kung saan nagtiwala ang ating mga kababayan dahil nga naman napakagandang tandem. Talagang pumatok, di ba? Pumatok sa ating mga kababayan ng Team Unity. At pangalawa na yan guys, dahil mag-team sila, tama nga naman, di ba? Kung magkapartido yan, mananalo, maganda yung kanilang magiging trabaho. Walang masyadong mag-o-object, walang masyadong kokontra, di ba? Kaso ano nangyari? Ay yun lang. Hindi natin sukat akalain na yung Team Unity noon nawasak na ngayon, guys. Di ba? So, akala ko noon maayos nila pero lalo pa nga lumala, guys, di ba? Nagsimula lang yun kung maalala nyo, di ba? Nung tinanggal itong si Gloria Macapagal Arroyo bilang speaker, ay bilang senior speaker sa Kamara. Tapos nag-resign itong si Sara, nagsabi ng tambol los-los, nangyari yung confidential pan at kung ano-ano ba nangyari na. Naakala natin maaayos pa pero lalong lumalalim ang kanilang hidwaan. Hanggang sa panahon ngayon, di ba guys, nagsalita na itong si BP Sara. Anong sabi ni BP Sara? Hukain daw guys, di ba? Yung bangkay ni Marcos Sr., dating presidente. At sabi niya, pupugutin ng ulo si BBM, di ba? Na which is hindi naman dapat sabihin. Pero siyempre, sa kampo naman ng mga Duterte, lalo na kay BP Sara, hindi mo rin siguro maalis sa kanya. Dahil ngayon, talagang buong kongreso at buong kakampi nila, binabakbakan naman itong si BP Sara. Kaya talagang ano na guys, kumbaga nakabuhol-buhol na napakahirap ng ayusin. Di ba? Kaya nga itong si Amy Marcos naiipit dahil maka Duterte siya, di ba? Lantaran yung sinasabi yan. Kahit siya na lang daw nag-isang supporter ng mga Duterte. Kahit binakbakan na rin siya ni Baste, di ba? Nasabi, wag mo kaming gamitin ng pamilya namin. Di ba? So sinasabi ng nakaraan itong si BP Sara, ang sabi niya na hindi niya kaibigan itong si BBM. Ang talagang kaibigan daw niya itong si Senator Amy Marcos. Lantaran naman yan guys, alam naman natin yan. Naka-broadcast naman yan. Ang sabi daw ni Amy Marcos, kailangan kayong mag-tandem ng aking kapatid. Dahil pag hindi namin nakuha ang Bisaya, sabi nga niya, di ba? Visayas, matatalo kami ni Lenny. Yan ang sabi niya, di ba? Ni BP Sara. Di ba? Pero, yun na nga, itong video na to na nilabas ni Amy, ayon sa mga BBM vloggers, diba guys? Sila yung naglabas dito. Kumakalat ngayon guys, sa social media. Kung sinasabi ni BP Sara, na lumapit sa kanya si Senador Amy Marcos para makipag-tandem, diba? Si BBM sa kanya, kabaligtaran naman pala ito. Diba? So, narito guys, pakita muna natin yung video tapos tuloy natin ang ating reaction. Diba? So, narito na po.
video. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. So yun guys, napanood nyo, di ba? Medyo maiksi lang. Pero sa nakita natin ay totoo nga, di ba? Na si Sara yung lumalapit. So, kayo nang balang umusga guys. Hindi hindi natin pwedeng i-judge yan. Kasi sila yung may problema na yan. So, ulitin natin guys sa mga hindi nakapanood dahil medyo bilis. Ulitin po natin. Tapos tuloy ulit natin ang ating reaction. So, narito na. So sabi ko kay Bongbong Marcos, pwede mo ba akong kunin na vice presidente mo? Tutulong ako sa iyo. Bakit siya ang pinili ko na presidential candidate? Kasi para sa akin, importante ang naging governor. Siya, 4 na term na governor. Isang termino na congressman. Isang termino na senador. Okay. So yun guys, napanood nyo ulit. Diba? So kayo na ang balang humusga. Sinasabi ni VP Sara na lumapit si Amy, kailangan nilang mag-tandem para makuha yung Visayas, diba? Sa Mindanao. Dahil matatalo sila ni Lenny. Pero dito sa nakita nating video, ang lumapit itong si VP Sara. Gusto niya na maging vice ni BBM. So kayo na po balang humusga talaga dyan. Diba? Pero para sa akin guys, yung sariling opinion ko, alam mo, sayang talaga yung tandem na to. Hindi man natin sila binoto dahil kay Isko nga tayo, dahil pumatok sila. Sana kung magtuloy-tuloy na lang kanilang tandem guys. Imagine mo, magtatatlong taon na sila sa May, sa darating na election guys, 2025. 3 taon, doon pa lang makakalahati kanilang termino. Meron pa silang almost 3 years na natitira. Hindi sana kung di na sila nag-aaway, puro trabaho na ng puro trabaho. Ang makikinabang yan tayo mga Pilipino. Diba? Pero dahil sa kakaaway nila, apektado rin po tayo sa kanilang pag-aaway. Diba? Maraming oras din na nasasayang sa bangayan nilang pareho. Kaya sana, guys, sana, hindi man natin sila binoto, dalangin natin. Sana may mamagitan sa kanila. Alam naman natin na malalim na yung kanilang hidwaan, BBM, Sara, Camp, o Romualdez, di ba? Pero siyempre, wala namang imposible, di ba? Lalo na kung ipagdasal yan ng marami. Di ba? Baka pareho silang bumaba, di ba? Magpakababa, o maging humble. Di ba? Kasi minsan nangyayari yan, pataasan ng pride. Na sana, maayos po nila. Para meron pa sila mahigit 3 taon. Sayang din yan, guys. Di ba? Magiging legacy kasi nila yan. Diba? Kasi kung magtuloy-tuloy yan, ang legacy nila, away, guys. Ambis na unity team na kanilang pinakilala, na nagtiwala ating mga kababayan, lalo na yung mga bumoto kay BBM at saka kay Sara. Baka ma-disappoint, diba? Lalo na kung nakikitang ganito. Kaya ngayon, guys, nag-aaway ang BBM Sara, mga Romualdez, nag-aaway din ang kanilang mga supporter. Diba? So, napakahirap talaga. Kaya nga, diba, itong si Yorme, nung 2019, nung nanalo siya guys, makwento ko lang sa inyo, nung nanalo siya, yung kalaban niya sa politika, itong si Mayor Alfredo Lim, yumaon, si malangit na kanyang kaluluwa, si Erap, di ba, mga popular na talagang kilala, si Erap naging presidente pa. Nung natalo niya, yung dalawang yan, at siya na yung nakaupo sa pwesto, lahat ng kalaban niya sa politiko na kailangan sa Maynila, may matatalino siguro. Siyempre, mga kilala rin ni Yorme yan dahil nakasama niya yung iba dyan, di ba? Sa tagal ba namang nasa gobyerno nitong si Yorme, alam niya kung sino yung mga asset ng gobyerno. Di ba, guys? So, napag-isa niya. Kaya nga, di ba, bumulusok ang Maynila sa kanyang pamumuno. 3 years lang yun. Ito, presidente pa. 6 na taon.
Hindi ba? Kung may ginawa si Isko, mas marami silang magagawa. Unang-una yung budget unlimited, guys. Billion, trillion pa, di ba? O ngayon, di ba, pinamimigay yung mga ayuda. Sayang. Sana po, di ba, magkabati na lang sila para mag-iwan ng magandang imahen sa kanilang dalawang pareho. Kasi parehong ano yan, may impact sa kanila yan. Kasi nga, nung kampanya, unity sila. Tapos ngayon, wala na. Nag-aaway na sila. Di ba? Pinakamataas at pangalawang mataas na opisyal ng gobyerno natin, hindi magkasundo. Na kung saan ay magkatandem naman sila. At magkapartido. Sana maniwala ka pa kung ano nangyari kay Digong at kay Lenny. Hindi naman talaga yung magkasama sa partido. Kahit mag-away sila, alam na ng taong bayan. Ito kasi hindi iba eh. Napakaganda sana ng simula. Yun nga lang, kalagitnaan pa lang, hindi naman. So kayo guys, ano pong masasabi nyo dito? Kayo na pong bahalang umusga. Wala tayong pinapanigan dyan, kagaya ng sabi ko, sana ay maayos na lang nila yan. Diba? Para mas makinabang pa tayong mga mamamayan, kawawa naman tayo kung lagi na lang sila nagbabangayan. Diba? At hindi magandang ehemplo, mga matataas na leader nag-aaway. Parang hindi sila pwedeng maging modelo sa good governance pag ganyan. So, sana po, di ba, maayos nila. Yun lang ang dalangin ko para sa sambayan ng Pilipino. At umunlad naman tayo, di ba? Huwag nang puro away na ngayon. Kala natin wala nang away, guys. Kasi unity na to, pero wala. Hindi natin makontrol yan, guys. Nasa kanila yan. So, ayun guys, bahala na po kayong umusga. Comment down below kayo. Basta tayo, dito muna tayo sa local, nag-segue lang tayo. Kailangan natin ng bilis kilo. So, hanggang dito na lang po. Abangan nyo susunod kong vlog. Thank you very much. Pagpalain po tayo ng buong may kapal. Manila, God first.